Ayun po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik. Yan. At may ihatid na mga panibagong mensahe. Yan. Ating topic ngayon mga kapatid, kung ano nga ba ang mangyayari sa mga taong nang backstab sa inyo o kayo ay siniraan, ginawa ng maling kwento, na ginawan ka ng masama, na wala ka namang ginawang sa kanila, ginawang masama. Yan, pero sila ay may ginawan ka ng mga kung ano-anong mga issue na hindi naman totoo about sa inyong personal na buhay. Ano nga ba ang mangyayari sa kanila? Yan, kung ikaw man ay pinagkaisahan ng mga taong ito, may karma yan mga kapatid. Ako sa totoo lang mga kapatid, ayaw ko talaga na makarma, kasi ang karma po mga kapatid ay talagang mahirap po ang karma. Maaring di man tatama sa iyo yan, tatama sa pamilya mo, sa anak mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga taong malapit sa iyo. Yang karma na yan. Yan, yung ano nga bang mangyayari sa mga taong bumabackstab sa inyo, taong naninira sa inyo patalikod. Kuha tayo ng 13 mga kapatid. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yung tao na ano nga ba mangyayari sa mga taong nambabackstab sa inyo. Yan. Ito kasi ang unang-una na nila mga kapatid, na ba't ka binabackstab? Kasi ayaw kanila. Kasi may nakikitaan kanila ng iyong mga potensyal na hindi kayang gawin. Hindi nila kayang gawin yung mga pinagagawa mo. Magaling ka sa anumang uri ng bagay. Lahat ng mga trabaho mo ay natatapos mo ng maayos at maganda. Ayan. Ito mga kapatid ay may mga tao talaga na pinagpaplanuhan ka, sinisira ang iyong pagkatao, gagawin lahat nila para mapabagsak ka dito. Ito ay protest na ito, pinoprotestahan ka ng mga ito dahil hindi sila hindi sila gusto na ikaw ay umunlad, kaya ang gusto nila ang atensyon mo, ang atensyon sa iyo ng ibang tao sa iyo ay gustong mapunta sa mapunta sa kanila ang atensyon. Yan. Ito mga kapatid, itong tao na ito ay hindi ito masaya sa buhay, kaya sinisiraan ka nito. Talagang grabe ang inggit at galit sa iyo ng taong ito, kaya sinisiraan. Alam mo kasi mga kapatid, ang tao kasi na walang inggit sa katawan at walang inggit o galit ay kontento yan sa buhay na kung ano meron sila. Yan, yung mga taong naninira o kung ano man, ay ito yung mga ginagawa nila, naninira. Sinisira nila ang pagkatao ng isang tao, kung ano-ano yung mga ginagawa nilang masama na hindi nakakabuti. Yan, putes. Yan, gusto nila yung atensyon ay nasa kanila lang. Yan, gusto nila sila lang yung bida. Gusto nila sila lang yung ang sentro yung atensyon sa kanila. Yan, kalimitan kasi mga kapatid, dyan nagsisimula yan. Yan. Isa rin dito sa mga tao na naninira sa iyo, binabackstab ka, ay may isa kang taong nakaaway, maaring kamag-anak mo. May nakikita ko ditong kamag-anak, may nakikita din ako ditong mga kapitbahay na hindi kayo napagkaunawaan. Tapos nagsumbong sa kabilang bahay doon kung ano-ano yung mga pinagsusumbong na yung mga kwento-kwentong barbero na hindi naman totoo. Kasi sa ngayon mga kapatid, ang kwento kasi mga kapatid, merong kulang, merong dagdag. Nasa tao naman yun kung paano nila i-analyze, kung paano nila intindihin yung mga sinasabi ng tao, kung ano ba yung totoo o hindi. Ang taong ito ay may kunting hindi pinagkaunawaan dito, hindi pinagkasunduan, kaya kayo nag-away nito. Tapos itong tao na ito ay matapang pa, piling pa victim pa ito kahit siya na yung may kasalanan. Ayan.
binabackstab ka nito, kung ano yung mga sinasabi, mga pangit yung ugali, ano-ano na yung di na magagandang mga sinasabi ng taong ito. Kaya ito yung pinag-ano niya, yung nagkakalat ito ng chismis na hindi totoo. Yan. Maaring yung mga taong nambabackstab sa inyo ay maaring mga kapatid, maaring magkakaroon ito ng maaaksidente ito, maaaksidente o madisgrasya ito kung siya ay nagbabike, siya ay nagmumotor o kung ano man. Maaksidente ito mga taong nagbabackstab o naninira, kasi maaring magkasakit din sila ng maluba kasi babalik yung karma sa kanila. Dalawa kasi ang uri ng karma, bad karma at saka good karma, mga kapatid. Yan. Maring madidisgrasya o magiging mahirap ang buhay ng mga taong ito. Ito hindi uunlad itong mga taong mapanira na ito. Yan yung mga tao na yan ay hindi masaya sa buhay yan. Ganon. Yan. Ito talaga ang unang-unang goal o pangarap nila, na ikaw ay pabagsakin, mga kapatid. Pabagsakin ka dito, na ikaw ay hindi umunlad, hanggang dyan lang. Hanggang dyan ka na lang sa iyong kinakatayuan, na hindi ka uusad, magiging mahirap ka, takot sila malamangan. Kaya ang pangarap talaga nila ay ibabackstab ka kung ano-ano yung mga kwentong hindi naman totoo, na sinisira ang pagkatao mo. Yan talaga yung pangarap nila, na mapapabagsak ka. Yan. Para hindi ka paniwalaan ng tao, sisiraan ka ng kung ano-ano mga salita na hindi naman totoo. Yan. May mga tao talagang ganun, mga kapatid. Kaya nasa sa inyo na yan kung papatulan ninyo o hindi. Pero kung advice ko lang sa inyo, hayaan ninyo silang mag-backstab, manira, kung ano-ano yung mga intention nila sa'yo. Pakisamahan ninyo. Wag ka lang magtitiwala ng wag po kayong basta-basta magkwento ng mga about sa inyong personal na buhay. Yan, kasi akala mo yung kinikwento mo ay totoo sa iyo, yung pala ay may iba palang intention sa iyo. Yan. Ako, mga kapatid, hindi ako basta-basta nagtitiwala sa tao. Yan, hindi ako basta-basta nagtitiwala kasi nadala na ako, mga kapatid. Kinikilatis ko ang taong mapagkakatiwalaan ko, at hindi kahit ano pa ang pakita nilang mabuti sa akin, pat alam kung ano ang intention nila, hindi ako basta-basta nagtitiwala. Yan, kasi malalaman mo naman yan sa kilos, sa galaw ng tao, at intention yan at mga pinagsasasabi niyan. Malalaman mo kung ang intention ba niyan mabuti o masama, o may intention sa iyo na gustong makuha ang mga kung ano-anong mga impormasyon. Kaya ako, mga kapatid, maingat ako sa aking trabaho, maingat ako sa aking lalong-lalo na sa panggagamot. Sa totoo lang, mga kapatid, kahit sa panggagamot, tutulong ka sa kapwa, tutulungan mo ang kapwa tao mo dahil sa intention mong gustong gumaling. May mga tao talagang sisira sa iyo pagdating ng araw, o pagdating rin ng pagdating din ng panahon. May taong sisira kasi sakit talaga ng Pinoy yan, mga kapatid. Kaya hindi umuunlad ang ating bansa o ating Pilipinas, dahil nga Pinoy ang hihila sa kapwa Pinoy, mga kapatid. Yan, takot malamangan, takot yan yung mga nila. Diyan sila bumabawi sa paninira hanggang sa masira ang ng tao, mawala na ng karir o Yan. Hayaan ninyo sila, mga kapatid. Darating ang araw, pag hindi ninyo pinansin yan, magsasawa yan, mga kapatid. Magsasawa yan sila. Yan, ingatan mo wag kayong yung mga nangbabackstab sa inyo, wag din yung pansinin yan, mga yan ay mga nagbibigay lang ng toxic sa inyong buhay. Yan, iwasan ninyo. Mag-focus kayo sa inyong pamilya, mahalin ninyo ang inyong ang pamilya, kamag-anak, ang anak ninyo, asawa ninyo, mahalin ninyo, mga kapatid. Huwag kayong mag-focus sa mga negatibong tao, kasi pag ikaw ay patuloy mong pakikinggan o maniniwala din sa mga negatibong tao, mahahawaan ka, mga kapatid. Magiging negatibo ka rin pagdating ng panahon, pagdating ng panahon o araw.
pagiging negatibo. Kasi ang pagiging negatibo mga kapatid, kung hindi mo yan iiwasan ay nakakahawa yan, parang sakit din yan mga kapatid. Yan, family. Ganito kasi, ito ang gustong target ng mga taong binabackstab ka, nasirain ang inyong pamilya dahil kayo dito ay nagkakasundo, okay naman kayo sa loob ng tahanan. May mga tao talaga dito nagbabackstab na upang sirain ang inyong pamilya, gagawa ng kung ano-anong mga issue na hindi totoo. Meron talagang ganun. Meron talagang mga taong nangingialam sa paligid ninyo. Yan. Kasi ganito, wag kayong maniniwala dyan. Kasi ganito ganyan, ganito. Yun yung mga pamamaraan ng mga taong bumabackstab sa inyo. Kasi nakikita nila na masaya ang inyong pamilya, nagkakasundo kayo. Kaya ito rin ang kalimitan na, kaya minsan mga kapatid, nagkakawatak-watak din ang mga magkakapamilya o ang mga pamilya ay nagkakawatak-watak dahil po sa mga paninira. Kasi may mga tao talagang magaling gumawa ng kwento na halos mapaniwala. Kaya yung mga tao naman na makitid din ng utak ay naniwala agad, ay masisira ang pamilya. Yan, marami yan mga kapatid, nangyari yan sa totoong buhay. Yan. Kailangan marunong kang kumilatis diyan sa pagkausap mo pa lang yung tao, malalaman mo na agad yan mga kapatid kung sinungaling yan, kung totoo ang mga pinagsasasabi niyan, kung pabiktim yan. Yan. Ako sa mga ganyan ay hindi nila ako maluloko. Pakaharap ko pa lang ang tao, alam ko na kung may spiritual na sakit, kung yan ay nagpapanggap, kung yan ang taong iyan ay malubha na ang kalagayan yan, alam na alam ko yan mga kapatid. At kung ano yung mga nakikita ko mga kapatid, kung physical ang sakit ng tao, sinasabi ko kung physical. Hindi ko sinasabing physical ng sakit, sasabihin ko pang spiritual at pipirahan. Hindi ako ganun. Ayaw ko na mapahamak at lumala ang sakit ng tao, nalulukuhin ang tao na yan, na kahit physical naman ang sakit niyan, ipadala niyo sa doktor. Dahil doktor ang makakapagpagaling yan, linya ng mga doktor yan. Dapat doktor ang magbibigay ng reseta yan. Ikaw pag spiritual, kung may sakit man na spiritual yan, kalasin mo ang spiritual at dalhin sa doktor para tuluyan ang paggaling ng pasyente. Hindi yung lulukuhin, sisingilin ng mahal. Tapos kung ano mangyari dun sa pasyente, mali yun. Mali. Yan. Sa mga sa mga magpapagamot naman, dapat bago po kayo magpagamot sa inyong manggagamot, dapat alam niyo na may nakitaan na kayo ng mga sintomas na ganyang pamamaraan na parang hindi mapaliwanag. Pumunta na agad kayo sa isang manggagamot o faith healer. Huwag na ninyong hintayin lumala pa ang sitwasyon ng isang tao. Tapos pag ginamot ng isang manggagamot o faith healer at kung ano ang mangyayari dun sa pasyente na ginamot nun, sisisihin ang manggagamot kasi ganito ganyan siya yung gumamot. Mali yun mga kapatid. Kung alam niyo nakakaramdam kayo ng kakaiba, magsabi na agad kayo sa isang manggagamot o faith healer para malapatan kayo ng paunang lunas. Hindi yung pagpunta pa lang sa isang manggagamot, wala na, hinihingal na, hindi na makaihi, mapayat na, malala na yung sakit. Hindi, mali yung ganun mga kapatid. Kung ano man ang pag ginamot naman ng isang manggagamot ang pasyente, at kung yan ay binawian ng buhay, hindi na kasalanan ng isang manggagamot yun. Unang-una po sa lahat mga kapatid, bago ninyo dinala sa isang manggagamot ang pasyente na yon na binawian ng buhay dahil sa spiritual man o physical, lahat ng kaalaman na mayroon ng isang manggagamot, ginawa nila ang lahat para lang sa kagalingan ng tao. Pero kung yan man ay binawian ang buhay o kinuha man ng Panginoon ang buhay niyan, ang buhay ng isang tao na yon o isang pasyente, wala tayong magagawa. Dahil takda ng Panginoon yon na kukunin ang buhay ng isang taong namayapa na. Wala tayong karapatan, wala akong karapatan, wala ang karapatan ng ibang manggagamot diyan na pilitin kung ano ang desisyon ng Panginoon. Dahil unang-unang sa lahat, Diyos ang bumubuhay, Diyos ang pumapatay. Yan. Tulad nung sa amin mga faith healer, sabi daw nila, ba't ginigilitan ng mangkukulam? Sa totoo lang mga kapatid, ang batas sa spiritual ay pinapatupad namin. Yan. Pero ang Panginoon ang magtatakda niyan. Pero ang Panginoon ang hahatol diyan kung ang mangkukulam ba na yun, ang elemento ba na yun ay papatayin ng Panginoon o bubuhayin niya o bibigyan ng isang pagkakataon para magbago. Ganon yun mga kapatid.
Kami ay tagapagpapatupad, pero ang Diyos ang hahatol dyan kung yan ba ay papatawarin o titigukin ang namiminsala o kumukulam sa isang pasyente o gumagambala sa anumang uri ng mga pasyente na pinapahirapan ng mga alagad ng dilim o alagad ng mga demonyo. Yan. Diyos ang nagtatakdyan yan. Pag ginilitan namin, ang Panginoon ang bahala dyan kung yan ba ay bubuhayin o bibigyan ng isang pagkakataon o mamamatay. Yan. Ang Panginoon ang may takda niyan, hindi kami ang may takda niyan mga kapatid. Basta ang sa amin, pinapatupad lang namin kung ano ang mga utos o ano sa amin mga kapatid. Yan lang ang ano ko. Yan. Ang Panginoon ang maghahatol diyan. Kami lang ang tagapag Yan. Hindi mga kapatid. Hindi sa lahat, sa totoo lang mga kapatid. Pag ginilitan ng mangkukulam, ginilitan ng elemento, hindi po lahat namamatay. Sa totoo lang, hindi lahat namamatay. Dahil merong iba dyan na nagkakasakit lang. Depende kasi yan sa antas ng mangkukulam mga kapatid. Depende yan sa antas ng mangkukulam. Kaya ganun. Pag ginilitan mo, merong iba dyan nagkakasakit. Meron naman nagkakasakit din ang mga mangkukulam na hindi na malunasan, na hanggang bedridden na lang, nakahiga na lang dyan, parang pinapahirapan sila. Ganon yun mga kapatid. Hindi lahat ng mangkukulam na ginigilitan ay namamatay. Marami akong nakaka-encounter niyan. Kaya ang pagdedebosyon ay tuloy-tuloy. Pag yan nakarecover at binuweltahan ka niyan at pasayang-sayang ka dyan sa isang lugar na wala kang ay talagang delikado ka dyan. Dapat dyan patuloy ang pagdadasal, patuloy ang pagdedebosyon. Hindi yan, ang paggagamot kasi mga kapatid, dapat yan pairalin mo dyan ang pagmamahal, isa isip at isa puso mo, mahalin mo ang trabaho mo kahit manggagamot ka. Yan, may iba kasing mga manggagamot na kapag pasampa lang, akala mo kung sino na. Akala mo ay daig pa ang taas pa ng tingin sa Panginoon. Akala mo siya na makapangyarihan. Merong mga manggagamot na ganon. Dapat din natin, mahalin din natin kung dahil meron kasi iba dyan na manggagamot, nagmamayabang na porkit nakapagpasampa o ganito ganyan. Mali po mga kapatid. Dapat po ay sa larangan ng panggagamot ay mahalin din natin at ingatan mga kapatid. Dahil meron taong sisira at sisira din sa ating trabaho. Gagawan tayo ng ganito ganyan. Yan. Marami mga kapatid, marami talagang sisira sa panahon ngayon para sirain lang at anuhin lang ang pagkatao mo. Yan. Kaya ingatan din natin, tayong mga manggagamot, mag-ingat din tayo. Yan, dahil di tayo tulad ng mga doktor. Ang mga doktor ay may mga lisensya yan, lisensyado yan sila. May mga may mga permit yan o tayong mga manggagamot ay wala tayong tinatawag na may mga license tayo about sa kung tayo ay professional tayo sa spiritual kasi nag-aaral din tayo kung paano manggamot, pero wala tayong habol doon mga kapatid kung irereklamo ka man. Kaya ang turo ko diyan sa ibang manggagamot, kahit saan kayo pumunta, bago ninyo gamutin ng isang taong may sakit na yan, ay kumuha po kayo ng magkaroon po kayo ng kasulatan na kung ano man ang mangyayari diyan sa pasyente na yan ay hindi mo nasagutin sapagkat ginamot mo. Magpirmahan kayo, dapat gumawa kayo ng waiver na kung ano man ang mangyari diyan, hindi ka mababalikan ng pamilya ng ginamot mo. Kasi kahit ginamot mo o tinulungan mo yan, kung ano mangyayari diyan at isisi sa'yo yan, ay kawawa ka. Kaya ako dito mga kapatid, pag may nagpapagamot dito, pinapasulat ko ang mga pangalan nila. Pinapasulat ko yan, kahit hindi ko pinapapirmahan, basta may sulat lang doon at babasahin nilang kasunduan doon nga kung ano man ang mangyayari dyan ay hindi na namin sagutin. Basta ginamot namin sila. Yan. Ganon din yan sa doktor. Nakikita ninyo sa ospital, di ba mga kapatid? Bago kayo lumabas sa ospital ng hindi pa kayo pinapalabas ng doktor, ay may pinapapirmahang waiver.
kung sakaling anong mangyari sa inyo doon sa labas ay hindi nasagutin ng doktor, ganun din dapat tayo na mga manggagamot. May waiver din tayo na kung ano din ang mangyayari dyan sa ating pasyente na yan, na hindi natin alam kung yan ba ibabawiin ng Panginoon ang buhay niyan, ay dapat magkaroon din tayo ng tinatawag na waiver para hindi din kayo mabalikan o di rin tayo mabalikan ng pamilya niyan. Yan ang katotohanan diyan. Kaya ako mga kapatid, may mga logbook ako diyan na nagpapaano sa reading. Yan. Sa mga reading, kung sa healing, sa pagtatawas, sa pagpapagamot dito actual, may mga logbook ako diyan mga kapatid na isusulat ang mga pangalan nila, pipirmahan nila. Yan. Ganun ako mga kapatid. Hindi kahit kailan walang nagreklamo sa akin dito na yan ang ganto ganyan. Pero may mga tao din na may naririnig din ako na, at may mga naninira sa akin, pero hindi ko na hinahayaan ko na lang. Ako kasi mga kapatid, ayaw ko na simula nung nanggagamot ako, ayaw ko na nakikihalubilo ako sa ibang tao. Diyan dito sa bahay magtatarot kung ano-ano lang yung mga may nagpapagawa ng pangontra. Kahit na andito lang ako sa bahay mga kapatid ay kumikita din ako kahit papano. Yan, may mga tao ding naniniwala sa akin, lalong-lalo na sa YouTube, at mga nagmamahal at tumatangkilik sa akin. Kahit binabackstab ako ng mga tao at sinisiraan ako, ginagawan ako ng mga kwento, dinididma ko yung mga kapatid, tinatabla ko yung mga yan. Umiiwas ako sa mga ganyang tao kasi yan yung mga taong mga negatibo. Yan yung mga taong walang narating sa buhay kundi puro panira ng panira lang. Yan. Yan. Darating ang araw mga kapatid, yung mga taong nagbabackstab ito sa iyo ay hayaan mo lang at magiging okay din ang lahat. Magsasawa din ito mga kapatid, yung mga taong naninira sa inyo. Magsasawa din ito. Ito mga nangbabackstab na ito, magsasawa yan. Ang gusto kasi nila, disturbance. Ang gusto kasi nila mga kapatid na ikaw ay maghirap. Wala kang marating sa buhay. Kung ano-ano na lang yung gagawin mo, mapariwara ka. Kung ano-ano yung mga hindi magandang ginawa nila sa iyo. Gusto nila pag ikaw ay bumagsak ay tuwang-tuwa itong mga pinagkaisahan ka. Gusto nilang pabagsakin ka. Dito gusto nilang maging pulubi. Masiraan ka ng ulo dahil sa mga pinagsasabi, sa mga mai-stress ka, madidepress ka, hanggang sa magpakamatay, kung ano-ano na yung iniisip mo dahil sa mga paninira nila. Ito yung gusto nila mga kapatid. Ang advice ko lang dito sa mga taong binabackstab ay ninyo mga kapatid, umiwas na lang kayo. Yan. At wag ninyong pansinin at darating ang araw magiging okay din kayo. Magiging okay. At magsasawa din yan. Ang mga magsasawa din yan sa kakapanira sa inyo mga kapatid. Ito pagdating ng araw baka yung mga pinagsasabi sa inyo, darating ang araw sa kanila tatama ito mga kapatid. Ito mga ito yung mga naninira sa inyo. Mga gutom din ito mga kapatid. Mga wala ding laman ang mga kaldero nito. Kaya hindi din ito masaya sa buhay. Mga rin ito. Mga yung taong ito na mga naninira sa iyo ay kung ano kahirap ngayon, mas mahirap ang sitwasyon nila ngayon mga kapatid. May nakikita ako dito kung saan-saan na nanghihiram ng kung pera, kung ano-ano. Ito yung mga nakikita ko. Lubog na sa utang yung iba. Yung iba naman ay hindi na maganda ang nangyayari sa buhay nila, parang masalimuot na. Ganun ang nangyayari sa mga taong babackstab sa inyo mga kapatid. Ako sa inyo, mag-focus kayo sa pamilya ninyo at mamahal mo sa buhay. Yan. Kasi may mga blessing na dadating sa inyo mga kapatid. Ayan, kung may mga blessing man na darating sa inyo, wag na ninyong i-post sa social media, wag na ninyong ipangalandakan sa iba kasi masakit ito sa mata mga kapatid. Lalong-lalo na pag may niregaluhan ka ng mga alahas, may binigyan ka ng pera. Yan. Yan pala sa mga ako po pala yung nagpapasalamat sa mga nagsisend sa akin sa GCash ko. Maraming salamat po pala sa yung ilan na mga nag-send sa akin sa pag-upload sa YouTube, yung mga naghihingi ng aking
GCash number at nag-send din naman sila doon bilang pasasalamat at nakikinig sa aking mga sa aking mga vlog na ito. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Ang Panginoon ang bahalang magbalik sa inyo mga kapatid. Ito kasi ang isa na ayaw nila na may dumadating sa yung blessing. Yan, ang gusto nila sila din ang makikinabang. Ayaw nilang marami kang pera. Ayaw nilang umasenso sa buhay. Yan. Itong blessing na ito ay dadating sa inyo. Kung dadating man ang may nakita ko ditong malaking pera, may nakikita ko ditong ririgaluhan ng mga alahas. Itong collective na makakapanood dito. At wag na ninyong i-post sa inyong Facebook, wag na ninyong i-MyDay, wag na ninyong ipangalandakan. Yan, dahil marami masakit sa mata ang mga ng tao sa inyo. Pag kayo ay umaasenso o may mga regalo na binibigay sa inyo, na lang niyo, simple na lang kayo mga kapatid. Wag na ninyong ipangalandakan. Yan, ako mga kapatid, hindi na ako nagyayabang kung anong meron ako ngayon. Hindi ko na ipinupost sa social media. Maliban na lang kung may mga nag-order na mga pangontra sa akin, piniplex ko yan para hindi naman masira ang aking pangalan. Piniplex ko tapos ipapakita ko na dumating ang mga pangontra para magtiwala yung tao sa iyo mga kapatid. Ayan. Ganun dapat, hindi yung maninira hindi dapat yung maninira ka o kung ano-ano yung mga pinagagawa mo. Hindi ka asenso doon. Walang umaasensong tao sa paninira mga kapatid. Walang umaasenso. Maaring kasi pag naninira ka, inggit yung pinapakita mo. Kaya ka naninira, inggit yun. Kasi hindi mo naman sisiraan yun kung wala kang inggit doon eh. O di kaya napahiya ka lang kaya siniraan mo. Wala tayong karapatang manira sa isang tao, lalo na kung wala ka namang ambag sa buhay nila. Yan ang katotohanan dyan. Ang buhay mo pakialaman mo. Siguro hindi mo maayos-ayos ang buhay mo, kaya ang buhay ng iba pinapakialaman. Ganun ang natin. May kanya-kanya tayong paniniwala. Yan. Itong third wheel. Ang isang ito sa taong mga nagmabackstab sa inyo, ay meron din ditong sinisiraan ka. Sinisiraan ka sa pamilya mo. Sinisiraan din yung side ng pamilya mo na ganto ganyan. Yung ugali ng taong yan. Parang sinisiraan ka. Kunyari, sinisiraan ka sa pamilya ng partner mo. Yan. Kunyari, may partner ako. Siniraan ako sa pamilya ng partner ko. Parang ganun. Parang sinisiraan ako ng pasikreto. Ganon din sa inyo mga kapatid. Sinisiraan sinisiraan ka sa tropa mo para yung tropa mo hindi nasasama sa iyo, ganto ganyan. Ganto yung mga pinagagawa ng mga taong nang babackstab sa inyo. Yan, ang mga nang babackstab na yan, pasikreto yan kumanira. Patalasan na lang ng amo yan, pagalingan na lang yan kung paano ma-detect yung mga ganyang pamamaraan ng mga yan. Origin. Ipakita mo kung sino ka talaga mga kapatid. Wag mong ikahiya, wag mong ikahiya ang sarili mo, wag mong i-down ang sarili mo. Ipakita mo kung sino ka, ipakita mo sa tao kung ano ang totoo mong pagkatao. Yan. Wag kang magmukmuk sa bahay ninyo, wag kang lumabas-labas ka rin kahit paano, maggala-gala ka rin. I-enjoy mo rin yung sarili mo mga kapatid. Para pag nakita ka ng mga taong nang babackstab sa iyo, maha-high blood yun. Maha-high blood, magagalit, baka yun pa ang pagkaresulta ng pagka-atake sa puso nila. Yan, kasi nakikita nilang blooming ka, maganda ka pa rin, hindi ka nai-stress, hindi ka naniniwala sa mga pinagsasabi na yan. Magagalit yan mga kapatid. Manggagalaiti ang mga tao na yan. Yan. Hanggang sa ma-high blood, hanggang sa yung mga na yan, hayaan mo lang sila. Ganun lang naman yan. Pakita mo kung sino ka. Importante, wala kang inaapakang tao o wala kang inaagrabyado. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Di naman talaga maiiwasan yan. Mapakapatid o magpamilya, di talaga maiiwasan yung mga inggit na yan. Yan. But ayaw kasi magsumikap.
dapat yung mga ganyan magsumika para ano, kung ang kanilang inggit na yan ay tinrabaho nila yan, magkakapira pa sila kaysa sa bantayan ang tao na gumagawa, nagsisikap. Propesyon. Yan. Kung ano man ang trabaho mo ngayon, kung ikaw man ay pulis, sundalo, doktor, nurse, medtech, o ikaw ay manggagamot, albularyo, herbularyo, basta kung ano mang uri na iyong propesyon sa trabaho, mahalin mo ang iyong talento dito mga kapatid. Ikaw, kung ano man ang talento mo, singer, artista ka, kung ano man, mahalin mo mga kapatid. Ipagmalaki mo ang iyong trabaho o posisyon dahil yan po ay marangal po yan. Yan. Mahalin mo po, wag po ninyong gawin, wag po ninyong abusuhin mga kapatid ang inyong trabaho dahil sa inyong mga personal interest o kung ano mang ang pinagagawa ninyo. Dahil pag yan ay inabuso ninyo at sinira ninyo, maaaring mawawala ang inyong pinakamamahal na trabaho, ang inyong pinaghirapang mga pangarap. Kung yan ay abusuhin ninyo, gamitin ninyo sa hindi maganda at gamitin niyo dahil sa inyong mga personal interest, pag yan ay kayo ay napatunayan na may sala kayo, maaaring mawawala yung inyong trabaho o inyong pinagpaguran o ang inyong mga pangarap na trabaho. Ayan, mahalin niyo ang inyong trabaho. Ako mga kapatid, kahit manggagamot lang ako, kahit albularyo ako, tarot card reader ako, herbularyo ako, mahal na mahal ko ang trabaho ko mga kapatid dahil ito ay ipinagkaloob sa akin ng Panginoon na ito ang propesyon na dapat para sa akin at ito yung bagay sa aking trabaho. Unang-una din mga kapatid, hindi ko gusto na ganito ang aking trabaho. Pero nung time na nagmumuni-muni ako, doon ko naunawaan na ito palang trabaho na ito, na panggagamot na ito ay tinakda ng ating Panginoon na ako'y maging isang manggagamot. Diyos ang nagtakda ito sa akin upang ako'y maging manggagamot na upang makatulong sa tao mga kapatid. Bago ako naging isang manggagamot, doon ko nalaman na ang pagiging manggagamot ay kaloob ng ating Panginoon. Ang Panginoon ang may takda nun. Kaya tinanggap ko na mga kapatid, minahal ko ang trabahong ito. Dahil kahit sinasabi nila sa akin, ba't mo tigilan mo na yung panggagamot na yan, tigilan mo na yung pagtatarot na yan, wala kang mapapala dyan. Sabi ng mga tao sa akin. Kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi, di ka magkakapera dyan, ganito ganyan. Sa akin mga kapatid, hindi importante sa akin ang pera o yaman na yan. Malaki naman ang katawan mo, ba't hindi ka magtrabaho, hindi ka magbodyguard, hindi ka mag-security, hindi ka kung ano-ano yung mga kasi may nakatapos ka naman ng grade 12. Ayan ang mga sabi ng mga tao sa akin. Ba't daw ako nagtatyaga dito sa pagtatarot, sa panggagamot. Yan. Ang masasabi ko lang mga kapatid, kahit ito ang trabaho ko, mahal na mahal ko itong trabaho ko na to at hindi ko to ipagpapalit mga kapatid. Dito rin ako unti-unting binago ang buhay ko dahil sa panggagamot. Yan. Dito bumago ang aking buhay sa panggagamot mga kapatid. Hindi ko kailangan ng mga malalaking pera. Merong ang iba diyan mayaman nga. Ayan, dito mga kapatid. Yung iba diyan mayaman nga, may mga sakit, may mga high blood, may mga diabetes. Yung iba na stroke, putol na yung paa. Mayaman nga, bastante nga sa pera, nagkakasakit naman. Tayong mga mahihirap, kung malakas tayo, hindi natin kailangan ng pera. May kailangan din naman natin ng konting gastos, pero huwag na tayong maghangad ng mga kayamanan ng mga milyones na yan. Sa totoo lang mga kapatid, pinagpala na tayong mga mahihirap sa ating kahit mahirap lang tayo, pinagpala tayo dahil wala tayong sakit, maayos ang ating pamumuhay. Ayan, pinagpala na tayo niya mga kapatid. Aanhin mo naman ang yaman kung hindi kayo masaya, nag-aaway-away kayo, hindi kayo nagkakasundo pamilya, nagkakasakit kayo, may diabetes kayo, may mga high blood o kung ano man na mga sakit na malubha. Doon pa lang mga kapatid, malaking problema na yun. Kung mahirap lang kayo, wala kayong sakit, healthy kayo, malaking kayamanan na yun mga kapatid, yung malusog ang inyong pangangatawan. Malaking kayamanan na yun. Huwag na tayong maghangad ng malaking pera na yan. Kung ipagkaloob man ng Panginoon sa inyo na kayo ay yumaman,
at maging mabuti at maayos ang inyong kalagayan, o kayo ay umasenso, wag ninyong kalimutan ang Panginoon. Dapat din na kung kayo ay pagkalooban ng pera na yan, mag-share din kayo sa inyong kapwa, mag-donate din kayo sa simbahan at sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na sa mga pulubi. Yan po ang maganda diyan, mga kapatid. Yan. Kasi yung iba nagkaroon na ng pera, naging sakim na. Hindi na marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan. May mga taong ganun, pero kalimitan niyan ay totoo, mga kapatid. Yan, kaya mahalin ninyo ang inyong trabaho. Yan. Tumulong kayo sa inyong abot na makakaya. Pag wala kayong maitutulong, ay madali lang naman magsabi, mga kapatid. The debt. Ang the debt na ito, mga kapatid, ay matatapos itong mga nambabackstab sa inyo na maninira. Ang mga naninira na ito ay titigil na itong mga naninira sa inyo, mga kapatid, dahil alam naman ng mga taong nasa palibot ninyo, sa paligid ninyo, o mga taong kilala ka, na wala ka namang ginagawang masama sa kanila. Yan, yung iba naman ay meron din namang naniniwala sa iba, meron din namang hindi naniniwala, meron din namang meron din naman, mga kapatid, na pinapakinggan lang nila ang opinion ng isang tao, pero binabalansin nila, ito ba'y totoo, ito ba'y hindi, siguro paninira lang ito. Parang yung tao, kinikilatis rin nila kung totoo ba ang pinagsasabi ng taong yan o hindi. Yan. Yan, mga kapatid, maganda ang kahit ganito lang ang ko, kahit manggagamot ako, mga kapatid, hindi ako nagugutom. Sa totoo lang, hindi kami nagugutom kahit papaano, mga kapatid. Meron din naman kahit pa konting kita. Ang importante, hindi nagugutom ang pamilya mo. Makakatulong ka rin sa mga nangangailangan. Yan. Kahit ako'y dito, paupo-upo lang ako, may magre-reading ako sa isang tao, dalawang tao, bawi na yung kahit hindi na ako mag-construction, kahit hindi na ako magbuhat ng kung ano-anong mga mabibigat na bagay. Kasi pinagpala ako ng Panginoon na pinagkalooban ako ng talento na ganito. Yan, nabibili ko lahat ng gusto ko. May mga taong nagbibigay din sa akin ng kanilang mga tulong. Tinatanggap ko yung mga kapatid, dahil hindi yung galing sa kasamaan, dahil yun sa mabuti. Yan. Tinatanggap ko yun dahil ang blessing na ibinigay ng Panginoon ay dapat ninyong pasalamatan, makontento tayo. Kasi pag hindi tayo nakontento sa isang bagay, tapos kukunin pa natin yung bagay na hindi naman sa inyo, hindi kayo magiging masaya, mga kapatid, kahit kailan. Ayan. Ranas ko yung mga yan, mga kapatid. Naranasan ko rin yung mga inggit-inggit dati na yan, pero hindi ko yan hindi ko yan pinansin. Ang pinanalangin ko sa Panginoon, ang mga taong mga naging successful niyan, mga kapatid, yan ay yan ang ginawa. Ang gawin niyo diyan, gawin ninyong inspirasyon imbes na siraan ninyo, gawin ninyong inspirasyon. Yan ang katotohanan diyan. Higitan ninyo sa pamamagitan ng inspirasyon, hindi yung gagawa ninyo ng kwento, sisiraan ninyo. Pangit yung ganung pamamaraan. Kayo lang din ang nagpapahirap sa inyong sarili o nagbibigay ng sakit ng inyong at sama ng loob sa inyong sarili dahil sa ginawa ninyong hindi maganda sa isang taong wala namang ginawang masama sa inyo. Ayan. Lagi lang kayong manalangin dito, mga kapatid. Manalangin kayo kung sino man ang nanghihingi sa inyo ng tulong, o mayroon kayong konting itinago diyan, ay bigyan din ninyo, mga kapatid. Kung ano mang tulong ang sa inyo, kung may blessing man kung may blessing kayong konti, ay pag tumulong din kayo at nagbigay din kayo ng blessing sa iba, sobra din ang dadating sa inyo. Ayan, na kapatid. Yan yung mga subscriber ko, yung mga palaging nagsusubaybay sa aking mga YouTube channel, sa Facebook page ko. Lagi ko po yung pinapanalangin na maging maayos at ligtas lang sila sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan, kung may mga problema kayo, ay i-PM nyo lang ako, mga kapatid. Hindi ako, pagpasensyahan ninyo ako, at kung kayo ay nagko-comment diyan sa aking comment section diyan sa YouTube at hindi ako makaka-reply, busy din ako, mga kapatid. Pero kung kayo ay mag-chat-chat sa sa Facebook page ko na Maestro Apo,
Vlogs and Reels at saka sa Hashim Sandalpon Tetragrammaton, kung mababasa ko po yan mga kapatid ay magre-reply din naman ako. Yan, kasi kung uubusin ko po na replyan yun yung mga nakalagay sa comment section, maaring hindi na ako makakagawa ng aking mga trabaho, mga ritual sa aking mga client at aking mga aking mga ginagawa sa paghealing sa online. Kaya intindihin niyo ako mga kapatid. Pag hinart ko na yan at naglagay ako ng tab mark diyan, ibig sabihin nabasa ko yung inyong ang inyong mga comment diyan. Yan, na kapatid. Kung nagustuhan ninyo ang aking ang aking vlog na ito, ay paki-like, share at subscribe na rin po ang aking YouTube channel na Maestro Apo at Maestro Apo Vlogs and Reels sa Facebook page ko at Hashim Sandalpon Tetragrammaton sa aking aking Facebook account. Ayan po, at hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi.